Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 7 Textbook, page 93. Nasa Sugi, writing part na tayo. First instruction natin, 여러분은 공연이나 콘서트, 전시회를 좋아합니까? So sabi, ikaw daw, no? Do you like exhibits or concert or performances? So mahilig ka bang manood ng mga yan? 지금까지 본 것 중에서 가장 기억에 남는 것이 무엇입니까? Sabi, up to now, buong 것 중에서, dun sa mga pinanood mo, no, whether concert man yan or exhibit or performance, 가장 기억에 남는 것이, yung pinaka memorable sa'yo, no, or hindi mo makakalimutan, kumbaga, 무엇입니까? So, ano yung klase ng performance na yon? 간단히 메모해보세요. So, 간단히, it means do simply. Okay? Tapos, 메모해보세요, make a memo. Ayan. So, meron tayo ditong 공연 이름. So, ano yung pangalan or siguro title ng performance na napanood mo? 공연 장소. So, again, 장소 means place. So, saan yung lugar na pinuntahan mo para mapanood yung performance na yon? 공연 내용. 내용 is content. So, ano yung nakapaloob dun sa pinanood mo na performance? And then yung 느낀 점, so what you felt, ano yung na-feel mo after mo mapanood yung performance. Number 2 instruction, 여러분의 공연 감상 이야기를 써보세요. So, 공연 감상, ito yung review mo, no, or masasabi mo about sa napanood mo na performance. So, you have to write it. Kung ano yung mga sinulat natin sa memo sa taas, sa item number 1, so we are just going to write it in paragraph form dito naman sa baba sa number 2. So, ito yung ginawa kong example. So, dito, yung 공연 이름, yung nilagay ko is yung 카드 캡터 사쿠라 전시회. So, last time, nagpunta kami ng aking family sa isang exhibit. Tapos yung exhibit na yun is about kay Cardcaptor Sakura. So, I am a fan ng Cardcaptor Sakura na animation, no? And good thing, yung husband ko, fan din pala siya. Then, for 공연 장소, yung place na pinuntahan namin para mapanood yung exhibit, Hongdae AK Plaza, 4층 museum. So, meron doon, no, sa Hongdae, yung isang building doon, 4th floor. Yan, doon namin pinuntahan. 공연 내용, so ano yung content nung exhibit na yon? 카드 캡터 사쿠라의 시작부터 역사, 캐릭터, 원화를 관람할 수 있다. So again, 관람할 수 있다. You can watch or you can see. Ang alin? Yung 시작부터 역사. So, ibig sabihin, 시작부터 is start, no? From the beginning, and then 역사, history. So, ibig sabihin, yung history or origin ng story ni Cardcaptor Sakura. And at the same time, makikita mo din dun yung mga character. So, si Sakura, yung mga figure nila, no? Sakura, si Shaoran, si Tomoyo, yung si Kero, yon yung mga character doon. And then Wonhwa, pag sinabing Wonhwa, ito yung original na drawing bago i-reproduce yung animation. So, yung mga original drawings, no, nandun din siya. Tsaka yung mga claw cards. Then, for 느낀점, 사쿠라의 모험과 세계관을 다양한 테마 공간에서 체험해서 그리운 느낌이 들었다. So, sabi ko dyan, Sakura의 모험. So, 모험 means adventure. Okay, yung exploration or adventure ni Sakura, 세계관을 다양한 테마. So, 세계관, worldview. Worldview in various, 다양한, various or many kinds. Okay, various theme, tema, theme. 공간에서, ibig sabihin, in that space, no, 공간, dun sa lugar na yon. 체험해서, so from the word 체험하다, to experience. And then, 그리운 느낌. So, itong 그리운 느낌, it means nostalgic. Yan, no? You feel, parang babalik ka sa pagkabata, kumbaga. So, kasi nung bata ako siya napanood, no? Okay, so ibig sabihin ng first sentence ko, no? Since I'm able to experience dun sa space na yon yung adventures ni Sakura and yung worldview niya in different or various theme, then I felt nostalgic. So, para akong bumalik sa, sumakay ako ng time capsule or time machine, tapos pumunta ako sa pagkabata ulit, no? 좋은 선물을 얻었다. So, yung 얻었다 dito, past tense siya ng get, okay, or got na siya, no?
Tapos, 좋은 선물, good gift. So, parang naka-receive kami ng good gift. And, 일석이조였다. So, yung 일석이조, it's like the saying in English na, hit two birds with one stone. Yan. So, para kang nakatama ng dalawang ibon using one stone. Bakit? Kasi nga, kaming dalawa ng husband ko, originally, fan kami nung Cardcaptor Sakura. And para dun sa mga nakakakilala kay Cardcaptor Sakura, so, cute yung character na yon. And we have a daughter. We're able to introduce yung character na yun sa daughter namin. And nagustuhan din niya. Ito na yung example natin, no? Medyo na-modify lang to ng very light. May mga dinagdag lang akong other info. Pero yung content niyan is nandito din, no? Kung ano yung sinulat natin dito sa memo sa taas. So, basahin natin per sentence and try nating explain. And take note na dahil ito ay application part, so writing, maganda na ma-apply natin yung dalawang grammar na naaral natin for Unit 7. So, we have yung 으라고, ragu. So, 으라고 or raguhada kapag nagre-relay ka ng command, and yung nyaguhada kapag nagre-relay ka ng isang question. So, yan yung first grammar. And then, second grammar natin, yung 만큼. So, as much as possible, ginawa ko na magamit. So, kahit tagi-isang sentence lang sa grammar na to, no? Yan. So, mamaya, i-discuss natin pag nadaanan yung grammar na yan. Okay, so yung first sentence muna. 남편이 올해 5월달에 카드캡터 사쿠라 전시회가 있다고 해서 제가 남편에게 티켓을 예매하라고 했어요. So, ayan. Sabi ko dyan, yung husband ko, nung month of May, so ibig sabihin nung OWALDAL, month of May, no? Month of May. This year, so 올해, it means this year, yung current year. Yan. So again, yung husband ko this year, nung month of May ay 카드캡터 사쿠라 전시회가 있다고. So actually dito, no, kahit yung ibang grammar na na-discuss before, ginamit ko rin siya, which is magandang habit. So napapractice mong i-apply yung mga grammar na natutunan mo na din before. So yung dagu. So if maalala nyo si daguhada, ito naman kapag nagre-relay ka ng any statement or information na narinig mo from other people. Yan. So, sabi ko dyan, again, yung husband ko, nung month of May this year, sabi niya, meron daw Cardcaptor Sakura exhibit. So, yun yung ibig sabihin nun, no? Yung hanggang dito sa Itaguheso. So, dahil sinabi niya sa akin yon, and ngayon, kinikwento ko sa inyo dito sa sinulat ko, kaya nakadago hada. And then, 제가 남편에게 티켓을 예매하라고 했어요. Yan. So, dahil sinabi niya sa akin na may exhibit ng Cardcaptor, sabi ko sa husband ko naman, inutusan ko siya, no? Sabi ko, 티켓을 예매하라고 했어요. So, nagamit ko na tong grammar na to. So, 으라구라구하다, no? Sabi ko, sige, mag-ano ka, reserve ka ng ticket. So, panoorin nga namin, no? 그 다음 날은 남편하고 딸과 같이 홍대의 전시회를 관람하러 갔어요. 그 다음 날은 with my husband and daughter, so sinama namin yung daughter namin, together we went to Hongdae to watch the exhibit. Okay, so yung 관람하러 갔어요. Go to watch the exhibit. Next, 어렸을 때 저와 남편이 좋아하고 보았던 애니메이션 카드캡터 사쿠라의 모험과 세계관을 다양한 테마 공간에서 체험해서 그리운 느낌이 들었어요. So, first sentence natin dito medyo mahaba. So, dito ko pinasok yung nandito sa taas na yung 느낀 점. Okay? So, ito siya, no? 모험과 세계관을 다양한 테마 공간에서 체험해서, and then yung pagiging nostalgic, no? Kasi napanood namin or nakita ulit namin yung pinapanood lang namin sa TV dati. Okay? So, yan yon. 어렸을 때 저와 남편이, nung bata pa kami, ako tsaka yung husband ko, gusto namin and pinapanood namin tong animation na Cardcaptor Sakura, and we're able to experience it. Okay, yung world view and adventures ni Sakura in different themes dun sa lugar na yon, sa may exhibit nga. That's why it felt nostalgic. Yan, para kaming bumalik sa aming pagkabata. 또한 전시회 곳곳에는 사진으로 추억을 남길 수 있는 장소도 있어서 우리 같은 팬들에게 좋은 선물이에요. So, dito ko na pinasok yung 좋은 선물이에요. So, ito yan, no, sa part na
좋은 선물을 얻었다. Okay? So again, sabi ko dun sa second sentence natin. 또한 and also, 전시회 곳곳에는 dun sa exhibit may mga place or lugar doon kung saan pwede kang mag-take ng pictures. Tapos, yung mga pictures na yun, of course, it will serve as our souvenirs, kumbaga. Yan, so, 있는 장소도 있어서, so may mga lugar or places doon sa exhibit where you can take pictures or yung photo zone kung tawagin. Kaya, para sa mga kagaya naming fan, 우리 같은 팬들에게 좋은 선물이에요. It's a good gift. Next, 딸도 너무 좋아해서 일석이조였어요. So, dito ko na ginamit yung 일석이조 na proverb. Hitting two birds with one stone. So, ito siya, no? 일석이조. Yan. So, sabi ko, nagustuhan din siya ng daughter ko. That's why it's like hitting two birds with one stone. So, kami ng husband ko, counted as one kasi gusto na namin siya before pa. And then, yung pangalawa is yung daughter namin. So, wala siyang idea sino si Cardcaptor Sakura, pero nung napanood niya or nakita niya yung exhibit, nagustuhan din niya. And the next sentence, 우리가 기대한 것만큼 재미있었어요. So, dito, nagamit ko si 만큼. So, ito, 만큼. Ayan. Sabi ko, 우리가 기대한 것만큼 재밌었어요. It was as entertaining or as fun as what we have expected. Okay? And then yung last sentence, 딸이 다른 전시회를 언제 또 보냐고 했어요. So dito, ginamit ko na yung 냐구하다. Okay? So nagamit natin yung tatlong grammar. Okay. So sabi ko sa last sentence, tinanong ng daughter ko kung kailan daw ulit kami manonood ng ibang exhibit. Okay, so nagustuhan niya yung exhibit na pinanood namin, so nag-a-ask siya ulit kailan yung susunod. So ayan, nagamit natin yung mga grammar and nakagawa tayo ng paragraph kung saan na-satisfy yung mga conditions na nandito. Okay, so that's how you do yung application ng writing. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.